Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boss at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkod. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng kalingkuhan ng Kalimutan ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng PNP security plan sa ika-tatlong SONA ng ating Pangulong Marcos ngayong July 22, 2024. Ang NCRPO from PNP ay isi-secure ang third SONA ng Pangulong Marcos ng 22,000 PNP personnel. Ang pagprotekta ng ating PNP ay nagbuo sila ng Security Task Force SONA 2024 na pinamumunuan ni Major General Josemio Nartales Jr. May sub-task force group din mula sa 5 district sa Metro Manila. Pamumuno ito ng mga director nito at may medical team din silang kasama rito. Maliban sa pag-secure ng area ng batasan, ay isi-secure din nila ang iba't ibang area kagaya ng mga malls, mga ports at maging sa Mendiola ay isi-secure din nila ito. So ito yung tinungan topic natin ngayon na yung security plan na gagawin ng PNP para protektahan yung darating na SONA ng ating Pangulong Marcos sa batasan. Secure nila yung area at yung buong Metro Manila with 22,000 strong men. At iba't ibang mga hakbangin pa na ginagawa nila at kanila pinapractice niya protektahan itong SONA, yung third SONA ng ating Pangulong. So ngayon na The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang katao. At isyong ito ng ika-tatlong SONA ng ating Pangulong Marcos ay ating sinusuportahan ito. At ang PNP Security Team ng SONA 2024. So ang sinasagawang security plan ng ating PNP ay talyuhin para sa seguridad ng SONA. At kailangan din na kanilang isama rito ang pagrespeto ng karapatang katao. Na ang mga mamamayan ay makapaglabas ng kanilang boses sa araw. So, dun sa security plan ng ating PNP, so sinasaboses natin dito yung pagrespeto ng karapatang pantao. Lalong-lalo na yung lalahok doon sa pagsasaboses. So, yun na po programa usually nag-express ng kanilang mga hinaing ng mga Pilipino, mga group, or nakikiisa sa mga sinasabing mobilisasyon o nagpo-programa ang mga relihista, ika nga, sa panahon ng SONA at naglalabas sila ng hinahingan. So, pangkaraniwan na tuwing SONA ay nagsasagawa ng pagsasaboses at programa ang ilan nating kababayan at grupo na nais ang kanilang hinaing at boses sa araw ng SONA. So, bigyan dapat ng ating pamahalaan mula PNP ng puwang at dinggin ng kanilang boses para sa ikabubuti ng pamamahala. So, ang ating pamahalaan ay bigyan ng maximum tolerance o yung PNP maximum tolerance ang relihista o nais magprograma sa araw ng SONA. So, ang karapatan ng mamamayan na magsaboses ay hindi dapat sikilin. Ang mga Pilipino ay pairalin ang kapayapaan sa SONA sa paglalabas ng hiniing o boses sa ating pamahalaan. Idalangin natin ang mahusay na pamamahala ng ating pamahalaan. So, boses nga natin dito ay respeto ng karapatan ng tao at huwag sikilin yung karapatan ng mga pagsaboses ng mga pag-mobilize para ilabas yung mga hinaing at kanilang mga mungkahi sa ating pamahalaan para sa yung mabuting pamamahal. May nakikita sila sa tingin ng mga mamamayan na maybe it's fair o maybe it should change o maybe ibang dapat gawin. So, marinig ng ating pamahalaan. Yung kanyang binitawan ng SONA ay kanyang bibigyan ng
bonus na ito para kanyang may dagdag sa kanyang mga bumitaw sa SONA o kanyang i-address sa SONA. So may idadagdag ng ating Pangulo o magkakaroon siya ng paglilingid sa kanyang perspective from the people's voice doon sa SONA. So we hope may address ng ating Pangulo, pamahalaan niya na respeto ng karapatan ng tao at pagpapayaan ng fair justice at walang magrabyado naman. So yun, patuloy na i-address ng ating Pangulo na ang pagtugon sa karapatan ng tao na kanyang magkaroon tayo ng full human right realization, full human rights implementation at maibigay ito ng fully sa mga Pilipino mula doon sa right to work, yan, social rights, yan, at magkaya na mahusay na mamuhay ang Pilipino according dun sa human rights. At syempre yung sa pagpapakira ng peace and order and justice, kailangan yung human rights ay nire-respeto dyan para mapangalagaan yung innocence at karapatan ng isang tao. Maliban dyan yung karapatan din na iba pa yung karapatan noong mga na naberdikan doon na sa ano yun, sa hoyo na yun. So may karapatan din yung may mga kasalanan, sila naman ay kulong na maayos, sila ay bigyan na maayos naman na jail facilities o penal sa kanilang punishment o sa kanilang pagkulong sa kanila. Ito yung karapatan nito. At yung pangalatang yung karapatan sa peace and order maibigay para maprotektahan yung innocence ng isang tao until proven guilty. So kapag guilty na, iba na rin yung karapatan na ibibigay doon. So kaya dapat ay mapaigting yung karapatan dahil nga sa may mga umaabuso sa ating pamahalaan na kapag mayroong suspect ay lalong-lalo na iniimbestigahan pa lang, so napapariwara. So yun ang mabigat doon. Yun pala inisente tapos yung iba trump up charges, yung iba ang pinakamabigat extrajudicial killing. So yun ang mabigat sa lahat kapag yung naabuso ang isang tao ng ating pamahalaan. Halimbawa may umabuso sa pamahalaan ay yung trump up charges at saka yung extrajudicial killing. Yung trump up charges na umaabot sa lifetime, yung dalawa na yung mga mabigat para kanya pinapatay noon. So yung mabababa, yung nahulidad, nagkakapirahan ng iba, yung iba ay ayun, nakasuhan ka, magkakapirahan ka, at yung ilang kaso na mababa rin ay mabigat din yun kahit 10 taon, 6 na taon, mabigat na kaso din yan, lalo na kung trump charges. So sana ay ang ating PNP ay magkaroon ng so ng Pangulo yung ating pamahalaan para sa PNP ay makapagpaigting ng karapatan ng tao. Masunod nila yun at mapangalagaan ng ating Pangulong Marcos yung human rights implementation. So para ito ay fully ma-implement sa ating bansa at masunod natin yung human rights implementation from the United Nations. Tayo ay isa sa mga mahusay na makapagpapairal ng human rights doon sa UN at sa mundo. Tayo na may parang pioneer tayo na napapairal yan ng human rights na yan. So ngayon ay we pray na maging mapayapa at ang SONA 2024 ng ating Pangulong Marcos at maidaos ito naman ng anumang kaguluhan o national threats generated. Pagpalain ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo ang bansang ating Pangulo na kanyang magampanan, ang kanyang pagpuli at lahat ng nakaupo sa pamahalaan at namamahalan na magampanan ng ating pagpuli ng accountable at sila ay masilbi ng mahusay sa pamamahala para tayo ay mapamuhay na may kapayapaan at mundo. So sa ibang balita naman ay mahusay naman ang nais ni Senator Ontiveros na China at Pilipinas sa crackdown ng mga transnational criminals, especially at sa Pogo ng mga involved in human trafficking. In the case at itong illegal Pogo na ito, etc. So hindi manggulo sa solo ating masa itong mga sindikato na susupil sa mga illegal na Pogo yan. So, sana ay yung ginagawang mga paglilitis ngayon sa mga
kaliwanagan naman ng Santa Maria ay maliwanag naman sa ating mundo. Yung pamahalaan natin, mamahala ng mabuti, matuwid, tapos ng hustisya at tumunin ng karapatan ng tao. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan. Suportahan yung mabuti pamamahala, karapatan ng tao, at saka fair justice. Yan. Sa ngayon, mga pumumuhay tayo ng mapay tayo ay kung ang pamahalaan ng mamamayan ay nakatutugon sa mga bagay na ito, tayo ay makapumuhay ng mapayapaan, mabilis na pamunlad. At mamimintin natin ang pamunlad na ito dahil may kapayapaan. At higit sa lahat, tayo ay makapananampalataya ng lubos sa ating Panginoon Diyos at tayo ay magkaroon naman ng pag-asa sa ating kaligtasan spiritual. Hindi tayo nilaraw masyado sa ating pananampalataya to struggle the good. Ano na, kung may kaguluhan, siyempre, nagripa na ang masama. So, it's hard to do the good. Kaya, we struggle to abide yung mabuting balita o yung kalooban ng Diyos. Kaya, napakahirap sumunod sa mga kalooban ng Diyos kung nagripa na tayo. Kaya pilitin natin na tayo ay, yan, how hard it is, pilitin natin na magawa yung mabuti, magawa tayo ng mabuting pamahalaan, makasunod tayo sa pamahalaan. Kamot tayo na mayroon tayong mabuting na pamahalaan, may pamahalaan tayo for the guidance of God, and tayo pa rin ay mabuti para sa pagkakaisa. So muli, magandang hapon sa inyo. Sana ang The Critics Promotions ay naman ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa mga. Magandang hapon sa inyo lahat at